inyo pong nakikita ay ang live na kuha ng News 5 sa Mendiola. Nagtipon-tipon doon ang ilang militanteng grupo para iparating ang kanilang pagkadismaya sa palasyo ukol sa walang prenong pagtaas ng produktong petrolyo at sunod-sunod na demolisyon. Ang sabi nga, till death do us part kapag nagpakasal. Ganito ang moto ng dalawang magsing-irog na nakilala namin. Ang isa, hanggang sa kabilang buhay ang pag-iibigan. Pero ang isa naman, nauwi sa hukay. Narito ang Tutok Tulfo eksklusibo. Matapos ang 13 taon na pagli-live-in at nagkaanak ng dalawa, nauwi sa masamang ending ang pagsasama ni na Franco Ramos at Lourdes Cuanyo. Nabisto ni Mister na nangangaliwa si Mrs. Nagkatok ako, mga siguro 10 minutes bago nila buksan. Nagulat na lang ako ng lalaki yung nagbukas ng pinto. Labas niyang pinto, tinulak niya ako, natumba ako. Pagkatapos kong matumba, tumakbo yung lalaki, nakaubad na damit. Yung damit niyang pantaas, nakatali dito sa ulo. Tinanong ko yung asawa ko, ba't may kasama ka lalaki nito kundi sa oras ng gabi? May nakuha akong pregnant test doon sa ilalim ng una niya. Eh kung buntis ka ba? Ang sabi niya, wala ka nang pakialam kung buntis ako, kung buntis man ako, hindi sa'yo yan. Dahil raw sa ginawa ng kinakasama, nagdilim ang isipan ni Franco. Nakuha ko na yung kutsilyo, pinagkasaksak ko na yun. Ang 6 na taong pagmamahala naman nila Romar Escat at Mary Joy Gutlay, ihaharap na sana sa dambana. Pero isang trahedya ang sumira sa kanilang nalalapit na kasal. Kasama sa 4 na namatay ang nooy 2 buwan na palang buntis na si Mary Joy. Nung pagkatapat ko po sa area ng aksidente, parang alam ko na yung nangyari. Ang naudlot nilang kasalan, nais pa rin isa katuparan ni Romar. Desidido pa yun ako, pakasalan yung asawa. Isang pagmamahalang patutunayan hanggang sa kabilang buhay. Kahit patutol ang simbahan. Abangan po ang Till Death Do Us Part love stories na yan sa Tutok Tulfo bukas alas 10 ng gabi dito pa rin sa TV5. Binugbog na, ginahasa pa. Ito ang naging kapalaran ng 5 taong gulang na babae sa Bulacan mula sa kapitbahay na pinagkakatiwalaan ng kanilang pamilya. Pero ang suspect, caught in the act na, hugas kamay pa. Ikwento mo, Naomi Diary. Nangihina, hindi makapagsalita at panay pasa ang muka. Ganito ang inabot ng 5 taong gulang na si Jane, hindi niya tunay na pangalan, sa kapitbahay niyang gumahasa raw sa kanya. Pasado alas 3 kahapon, nang ayaing daw ng sospek na si Herminio Pagtalunan alias Piyok si Jane na sumama sa kanya. Sabi ng suspect, yung bata ay isasama niya dun sa may tabing ilog kung nasaan nandun daw ang nanay. Kaya itong bata po sumama. Dinala raw ni Piyok ang bata sa masukal na bahaging ito ng Sitio Dique sa Barangay San Jose, Baliwag, Bulacan. Habang ang pamilya ni Jane, labis na ang pag-aalala. Ilang saglit pa, may nagbigay alam sa tiyuhin ng biktima na nakita raw nila ang bata sa may tabing ilog. Akala ko naman nalunod yung pamangkin ko. Tapos pagpunta ko ron, nakita ko na yung pamangkin ko tsaka yung lalaki nandun sa may damuhan. Pareho pong nakaubad. Yung pamangkin ko po nasa kabilasang ganun. Tapos yung lalaki nandito sa may damo nakaupo. Dahil sa pangyayari, kinuyog si Piyok ng mga residente bago itinurn over sa mga otoridad. Isinugod naman si Jane sa Bulacan Provincial Hospital. Base sa medical findings ng mga doktor, bukod sa mga pasa at sugat, matindi rin daw ang pagdurugo ng ari nito. Pero kahit nahuli na, torotanggi pa rin si Piyok. Anya, si Jane pangaraw ang nagyaya sa kanyang maligo sila sa ilog. Nakainin mo ako 3 detos. Hindi kasi ginalaw. Patong-patong na kasong rape, frustrated homicide at child abuse ang ikakasa laban sa sospek. Naomi Diary, News 5. Time out po muna tayo sa mga aksyong balita. Ibang klaseng mag-alaga ang mga nagpapaamo ng mga kabayo o yung tinatawag na sota o horse groom. Kung minsan pangaraw, inuuna pa nila ang kapakanan ng hayop kaysa sa sarili o pamilya. Narito ang US exclusive ni Paulo Vidiones. Wala ng wild horses sa Pilipinas. Pero hindi natin alam ang turuan ng kabayo kung paano ito sakyan. Ang isa raw sa pinakamahirap na trabaho sa buong mundo. Good boy. Nakilala namin si Willie, isang sota o horse groom na bugod tangi kung magpaamo ng kabayo. Good boy.
Ang pinakamahirap doon yung pag hindi mo alam ang kanyang attitude, parang nangangapa ka pa eh. Pero imbis na isipin ng kaligtasan, kapakanan ng kabayo ang kanyang inuuna. Oras na sinaktan mo yan, magre-rebelde yan, lalo sila magiging salbahe. Para mapaamong kabayo, may payo ang pambato ng Pilipinas sa equestrian na si Tony Leviste. They don't distinguish between a prince and a pauper. Sa kanila ay isang mayaman o mahirap o pangit o maganda o mabait o hindi. Ang nararamdaman lang nila ay ang pagtutungo ng isang tao, ng rider, sa kanila. Paolo Bejones, News 5. Abangan po ang buong kwento ng mga horse whisperer. Panoorin sa Under Special Investigation ngayong linggo, alas 11:30 ng gabi, dito pa rin sa TV5. Susunod sa aksyon, Mrs. Cristina Corona, posible raw na hindi na tumestigo sa impeachment trial. Pinay-Mexican na si Jessica Sanchez, napa-standing ovation ang American Idol judges sa kanyang performance. Kanyang dibdib na hindi. Sa Alagang Kapatid Exclusive, dalagita sa Ilocos, sobrang laki ng dibdib. Pero bago kayo mainggit, alamin muna kung bakit malaking sakit ng ulo ang dala nito. At kung mainit ngayon ang salitang noy-noying, sumisikat naman sa PBA ang tinatawag na penising. Anong balak niyong gawin ngayong Holy Week? Uwi po kami ng Bataan. Manonood po kami ng ng sinakulista po doon sa amin sa Holy Week. Tapos po, pupunta po kami ng Mount Samat. Bahay lang, pahinga lang kasi katrabaho kami mag-asawa eh. Para masulit namin yung pag-aalaga sa bata. Magpupunta sa beach. May resort kasi kami sa Bataan.